Kamusta po kayo? Sa init na nangyayari sa panahon ngayon, dahil summer na talaga, at init na nangyayari sa Middle East, at lalo na sa init na nangyayari dito sa Congress. Ngayon po ay kauna-una na panahon na hindi ako magne-necktie. So sobrang init na po talaga. Nag-post ako ngayon dahil may mga kaibigan na po na nag-request sa akin kung pwede daw akong gumawa ng prediction ko sa mangyayari sa politiko natin hanggang 2028. Sa mga nakakilala po kasi sa akin, ako'y dati mahilig ako manghula sa mga prediction sa resulta ng mga eleksyon. Nagsimula po yan noong tumakbo si FDR o si dating Fidel Ramos na pumanaw na, at ang pumanaw din po ang ating senador na si Miriam Defensor Santiago. Natatandaan ko po no, na paborito po si Miriam Defensor Santiago ng karamihan mga kabataan, kami na nasa education sector, sa mga academe, pati mga pare, at marami pong natatakot noon na ang papalit kay Tita Cory ay isang general na baka magkakaroon na naman ng martial law. Kung natatandaan niyo, si General Fidel Ramos ay isang general. Kaya ang prediction ko noon, sabi ko, matatalo si Senator Santiago dahil maski ang lahat ng mga survey siyang sikat at mataas, ang mekanismo ng eleksyon ay siyempre nasa partido ni General Fidel Ramos. Yung mekanismo ay importante. Kaya sinabi ko na siya mananalo at siya nga ay nanalo. Yung po ang una-una kong prediction na nagsimula sa biruan at nagkatotoo. Ngayon ang sumunod po na eleksyon ay yung paglaban ni dating Presidente Erap at si Jose de Venecia. Pumanaw na rin po siya. Na siya po ay kilala sa sinasabi nilang pinakamatagal na naging Speaker of the House. So ang maraming naniniwala na si de Venecia ay mananalo dahil unang-una hawak po niya ang Congress. Dahil sa tagal niya na nagserbisyo sa Congress ay hawak na niya lahat ng mga siyempre LGU. Kaya marami nag-aakala na siya ang mananalo, pero ang prediction ko ay mananalo sa ERAP. Sa mga survey, hindi talaga ganun kataas ang pabor kay ERAP, kay President ERAP, dahil nga sa kanyang background bilang isang artista. Tandaan niyo, nagsimula ang ating eleksyon after Marcos, si Tita Cory, si Fidel Ramos. Kaya lamang na lamang talaga ang balita ng mga tao na mananalo si Jose de Venecia. Ang prediction ko naman po noon ay mananalo si ERAP. Maski nasabihin nila si ERAP ay walang pinag-aralan, ang pinakamataas na posisyon lang niya ay siyempre umabot pa siya sa posisyon ng senador, di ba? Pero sinasabi wala daw magagawa yan. Kaya ako naniwala na mananalo si ERAP ay dahil naman ang kondisyon natin noon ay maraming mahirap pa rin. Kaya yung kanyang sinasabing ERAP para sa mahirap, yun po ang nagdala sa kanya. Kaya ang sinabi ko, siya ay mananalo. Nanalo nga si ERAP, pero hindi po siya nagtagal. Dahil kung natatandaan ninyo, bumagsak ang pera natin noong 2 taon na siya ay naging Pangulo. At pinalitan siya ni ating dating Presidente Gloria Arroyo. So kinuha ni President Arroyo yung remaining 4 years niya at saka nagkaroon ng eleksyon. Ito ang maganda. Nung eleksyon na yon, hindi na ako gumawa ng prediction. Dahil sa survey talaga, lamang na lamang talaga si FPJ. Si FPJ po ang lumaban kay Gloria, President Gloria. At na-experience natin ang nangyari noong
halos 10 taon na naging presidente si President Gloria Macapagal Arroyo, hindi kontento ang mga Pilipino. Kaya lamang na lamang talaga ang pagkakapanalo ni FPJ. Kaya sabi ko, hindi na ako magpe-predict niya. Kitang-kita naman natin ang mangyayari. Ano naging resulta? Marami nagtaka na ang nanalo ay siyempre si GMA. Yan ang nangyayari sa atin. Pagkatapos po ng GMA na yan, naglaban naman si Gibo Teodoro, na ngayon ay siyempre Secretary ng Defense natin, at of course, ang anak na ni Tita Cory, si Noynoy Aquino. Ang prediction nila, ang sinasabi nila, mananalo si Gibo dahil matalino, top-notcher sa Amerika, tsaka dito, bilang isang abogado. Kinukumpira nila si dating presidente Noynoy Aquino, na siyempre pumanaw na rin siya, na walang panalo daw yon. Ako pa, nagkampanya ako kay Gibo, at kung titignan ninyo ang ibang mga video, nagsasalita siya, nandun ako sa likod. Pero ako mismo ang nag-predict na matatalo si Gibo. Bakit? Unang-una, malakas ang simpatya ng Katoliko kay Noynoy Aquino dahil siya ay naging ulila nung namatay si Tita Cory nung kanya nagkakampanya. Kaya ganoon nga nangyari. Nagtumama na naman ang aking hula, yung prediction ko na nanalo nga at ang dating Pangulong Noynoy Aquino, at natalo nga si Gibo Teodoro. Nung sumunod naman na pagpapalit ng presidensya, naglaban siyempre si dating President Duterte at saka si Leni Robredo. Doon sabi ko, wala talagang laban. Si Leni Robredo, naghanap talaga ang Pilipino na kung sinong pwedeng ipalit kay Noynoy Aquino na maaring buhatin natin ang Pilipinas. Okay? Kaya nakuha natin ang unknown. Hindi kilala dito sa Manila yung tinatawag na Duterte. Kaya nga ang nanalo ay si Rodrigo Duterte. Hindi ako gumawa ng prediction na yun. Basta alam ko lang may papalit na hindi ko kilala. Naghahanap tayo nun eh. Ngayon nandito na tayo. Nanalo na si BBM. Alam natin kung paano nanalo. May unity. Pupunta ngayon sa prediction ko. Ito ang prediction ko. Si BBM po, ang ating Pangulo ngayon, ay matatapos hanggang 2028. Yan po ang prediction ko. Ang prediction ko rin ay si VP Sara ay may impeach. Okay? May impeach siya sigurado sa Congress. Sa Senate, maglalaban ang impeachment dyan. At dahil sa new development ngayon na inilabas ng COA na merong hindi ko alam kung sasabihin pagkakamali o pagkukulang na ginawa ni VP Sara tungkol doon sa kanyang confidential funds. Mabigat yan pagdating na sa Senado lalo na. Ang prediction ko po ay sa 2028, meron tayong another unknown, yung hindi kilala, na maaaring maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Kung sino yan, may hula ako kung sino, pero hindi ko muna hulaan ngayon habang may kaso pa ang ating VP Sara. Yun lang po. Maraming salamat po. At mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang mga Pilipino. God bless the Philippines, God bless the Filipinos. May God bless our OFWs na naghihirap po ngayon, hindi lang sa Middle East, lalo na sa ibang bansa. At ang mga tao dito, mga local workers natin na nahihirap ngayon. Maraming salamat po.